At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update mula sa CICC, mula kay Undersecretary Aboy. Yusek, may partnership ang CICC at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para palakasin yung mga hakbang laban sa mga illegal na online harms o ano ang mga detalye dito? So, Joshua, maganda tong partnership na to sa pangunguna ho. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaibigan natin sa PAOK. Sa pangunguna ho ni Yusek Benji Acorda, ni DED si Paji Fajardo, at lahat ho ng bumubuo sa PAOK. Kasi ngayon, mapapalakas na natin yung kampanya natin laban sa mga illegal online syndicates. Alam naman natin, Joshua, karamihan doon sa mga nangi-scam sa atin mula sa ibang bansa, mga malalaking sindikato at malaki ang matutulong ng mga expertise at resources ng PAOK. Kami naman magbibigay tayo ng mga capabilities sa kanila, detection capabilities, bibigyan natin sila ng training at saka yung mga monitoring tools natin. So, pag pinagsama-sama mo ito, isama nyo pa yung Presidential Commission for Transnational Crimes, yung PCTC, talagang magkakaroon ng permanent solution laban doon sa mga scams na nangyayari sa ating bansa. Okay. Yusek, at sa ngayon ba, sa inyong datos, ano yung mga nangunguna sa mga sindikato sa illegal online? Well, syempre, parang ecosystem na sila Pero ang pangunahang scam na ginagawa nila yung mga tinatawag nating investment scam. Okay. Tapos andyan, syempre, yung mga illegal online gambling. Andyan din yung mga kung ano-anong uri ng mga love scams. Andyan din sa kanila. So, nakikita natin, Joshua, parang isa siyang ecosystem na yung pondo na nakukuha nila sa illegal online gambling, pinapasok nila para bumili ng technology, especially yung AI technology for profiling at saka para doon sa deepfake, para naman makapanloko ng ibang kababayan natin na nagge-generate din ng income. So, umiikot lang. So, pag nakikita natin ito, parang nga sila ang nag-uusap-usap So, kailangan tayo rin sa pamahalaan, kailangan mag-uusap-usap din. Paano sila pigilan? Okay. So, paano naman po hinihikayat ng CICC yung publiko na magsumbong? Kasi ngayon, even me, sa social media, talamak pa rin yung mga content creators, mga influencers na nagpo-promote ng sugal na hindi accredited ng PAGCOR. Paano po yun? So, tayo sa CICC, hinihikayat natin, mga kababayan natin, hindi lang magsumbong dahil sa pag na-scam sila, pag nabiktima sila ng mga iba't ibang uri ng mga investment scams, makakita sila, makadetect sila. Kailangan din natin yan na mga nagpo-promote ng illegal online gambling. Pwede sila magsumbong sa hotline 1326 kasi kailangan natin yung tulong ng ating mga kababayan. Lately, kwento ko lang, parang magkausap kami ni head ng country manager ng Meta. Dinidetect natin yung mga illegal online sabong. Wala, hindi natin ma-detect doon sa kaya kailangan yung mga individually, yung mga kababayan natin isumbong sa atin yung mga channels na yan. At ang pakiusap ko lang, isama nyo na yung link, yung hyperlink, kasi meron naman yan, copy link. Isama nyo na para mapatake down na natin yung mga sites na yan. Yes. At ito na nga, Yusek, malapit na ang Holy Week, marami magbabakasyon. Ano yung mga dapat bantayan ng ating mga kababayan na holiday, vacation, staycation scam? Ayun na nga, ang ganda nung pagkapasok niya. Yung holiday at saka yung vacation scam na yan yung talagang binabantayan natin. Marami sa ating mga kababayan ngayon, syempre naghahanap ng mga murang mga pag-i-stayan, or kung hindi naman mura, yung mabilis yung accommodation, yung mabilis na approval, at saka nagpapa-reserve online. So, namomonitor natin pag halimbawa doon sa mga sponsored sites na ating mga social media platforms, may mga nagpo-promote ng mga kung anong mga bagay, kailangan natin i-verify mismo doon sa site nung mismo it's either a hotel or a vacation site or yung mga vacation houses na to. Doon tayo mag-contact sa kanila at huwag tayong pumunta doon sa hyperlink na binibigay lang ng mga sponsored sites na yan. Okay. Ano ba yung mga red flags na dapat malaman din ng ating mga kababayan? Kasi yung iba talagang, minsan too good to be true So, ang mura ng offer, tapos at the end of the day, akala nila nakamura sila. Yung pala, mas mapapamahal. Mas mawawala pa yung pera. So, yung red flags talaga niyan, unang-una, kasi tama ka, if it's too good to be true, it must not be true. Because pag sobrang discount, sobrang accessible, sobrang bilis nung transaction. Second red flag dyan, may pressure. Ibig sabihin, pag kailangan ngayong araw lang na to, itong deal na to, 80% discount, or parang may one free night stay ka, may pressure ka agad. Tapos, ang gusto kong tandaan ng mga kababayan natin, huwag sila magdi-deal do sa link na pinapapunta sila ng mga sites na to. Again, if you really want, kayo mismo ang pumunta do sa mga sites na yan. Or, better yet, doon tayo sa mga legitimate applications. Especially yung mga hotels, meron na silang ganyan. Minsan mga Yusek, sinasabi ng mga nag-o-offer ng staycation, ito na lang, last unit na to, ito yung last na available na kwarto. Ito naman, Yusek, nagpulong din ng Independent Commission for Infrastructure
na technical working group. Ano po yung mga napag-usapan dito sa meeting na to? So kahapon po nag-meet at nag-adjourn kami indefinitely. Nagpaalam na ho si Justice Andy Reyes sa Technical Working Group at nagbigay ng report sa amin. Kami naman ho, malaki ho ang pasasalamat namin kay Justice Andy Reyes, kay Com. Babe Singson, kay Commissioner Fajardo, kay E.D. Bryan, kay General Asurin. Dahil yung paggabay nila sa amin sa paggawa nito. Ngayon talaga nakita namin yung effort namin na nagbunga talaga kasi nagsama-sama lahat ng government agencies. At kahapon nakita natin yung tally, it's around 24.8 billion, Joshua, no? Na mga assets frozen at saka assets recovered ng TWG na to na yun yung nireport sa atin ni Justice Andres. Tsaka yun yung parang kami naman individual. Ako personally, I am proud to be part of that particular group na may nagawa ho talaga tayo para sa ating mga kababayan. Something concrete na may pagmamalaki natin. Yes, malaking bagay yung mahigit 24 billion na yun. Well, on that note, maraming salamat, Undersecretary Joshua. Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo mula sa CICC.